Vesper. Happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath! Ayan, so amen po sa napakagandang awit na atin pong napakinggan. Ano po, He is exalted. Alam po ninyo kanina habang nakikinig po kay Pastor, meron ako pong naalala. Doon po sa bagong film ngayon na title is The Chosen, dati The Passion of the Christ. Meron ngayon The Chosen. At doon sa isang scene doon, meron akong naalala na isa pala sa ibig sabihin ng pangalang Jude o Judas ay praise to be God. Napurihin ang pangalan ng Panginoon. So napakagandang pangalan pala mga kapatid ng Judas, ano? Pero wala daw nagpangalan. So yun talaga mga kapatid, ano po, ang ating mithiin sa lupang ito, na mapuri ang pangalan ng ating pong mahal na Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen! Tayo po ay nandito para tayo ay magpasalamat at itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Tulad ng awit, He is exalted. The King is exalted mga kapatid. Bago po natin simulan, bago po tayo mag-start sa ating pong pag-aaralan, tayo po muna ay yumuko sa maikwing panalangin. Tayo po yung manalangin. Ama namin, banal na nasa langit, nakila ka sa lahat. Hinihiling po namin ang inyong pangunguna, ang banal na Espiritu po, siya namang bumigay sa amin sa aming pag-aaral na ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen! So ito pong aking dadalhin sa inyo ay ako pinagpapasalamat pala unang-una sapagkat dahil po sa chance na ibinigay sa amin ni Pastor Ken, kami po itinuruan doon sa Discipleship Pastor ng pagbabible journal, ano po. Kaya napakarami ko na rin journal, halos nakangalahati na rin po ang mga kapatid. Naalala ko si Ate Kim nung pumunta siya dito, may Bible journal din siya. So I encourage din sa ibang mga kabataan na ipagpatuloy din natin yung ating Bible journal. Kasi malaki talaga ang naitutulong niya sapagkat yung critical thinking ng isang tao o ng isang kabataan ay lalong nakakasa sa pag-aaral ng Biblia kung tayo pa ay merong Bible journal. At ito pong aking nagawang topic o ang pinamagatan ko po kasi itong punishment, repentance, and hope. Ito po ay nilagyan ko midweek, Vesper devotional sermon. So, before we gonna jump into Lamentations chapter 3, verse 22 hanggang 24, nais ko munang ibigay sa inyo yung historical background ng nangyari sa kung bakit naisulat itong panaghoy. Sapagkat ang Tagalog ng Lamentation ay panaghoy. O sa ibang salin, pag-iyak, pagdadalamhati. Ano po? At kaya na lamang naisulat ito ni Propeta Jeremiah sapagkat nung time po nila, sila po ay sinakop ng bansang Babylonia. No, nakita po ni Propeta Jeremiah kung papaanong pagpapatayin yung kanyang mga kalahi, kung papaanong magutom yung kanyang mga kalahi, at kung papaanong, sabi pa sa history, sabi sa mga scholars, mismo yung kanilang pamilya dahil sa gutom, mga kapatid, yung kanilang mga anak ay kanila na pong pinakain. Puso na po ang kanibalismo sa panahon pa lang nila noon. Sapagkat puso ang mga digmaan, gera sa panahon po ni Jeremiah sa aklat po sa time po ng Lamentation. Ngayon, basahin po natin. Ito po yung aking key text. Basahin ko po muna sa verse 22 hanggang 24. Because of the Lord, great love we are not consumed, for His compassions never fade. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. Una pong punto na nais kong bigang diin sa mga oras na ito ay meron po tayong 3 point na pag-aaralan. Ito po ay hinati ko sa 3. Ito po ay punishment o kaparusahan, consequence sa ibang term, repentance, pagsisisi, at hope o pag-asa. Mga kapatid, ang iba po sa atin, sino po dito ang may gusto ng consequence o ng paghihirap?
Marahil po wala sa atin na may gusto ng paghihirap, sapagkat sino nga ba naman ang may gusto ng hindi komportabling kalagayan? Sapagkat nilikha po ang tao, sapagkat gusto niya lagi yung lagi siyang nasisiyahan sa kanyang pakiramdam. Ano po? Sabi dito, some of us don't want punishment, but this is good about God's punishment to His people. God's punishment draw nearer people to God and leading them to repentance. Gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo, na siya po ay nakaranas ng iba't ibang pag-uusig doon sa lugar na kanyang pinangangaralan. Nung sabi niya po, ako'y binigyan ng isang tinik sa laman. I have given thorn in the flesh, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, maging si Apostol Pablo ay nakaranas din po ng paghihirap na nararanasan po natin ngayon. At ito po, mga kapatid, ay hindi niya itinuring nakahirapan. At sabi niya, I will joy. Ako'y magsasaya, ako'y magre-rejoice sa aking mga afflictions, sa persecutions, mga kapatid. At ito yung dapat nating makita, mga kapatid. Now, ito pa nga yung term na ginagamit nila, blessing in disguise. Ano po? Na minsan, yung mga paghihirap na atin pong nararanasan, ito po pala ay ginagamit ng Diyos para tayo ay mapalapit sa Kanya. God uses our suffering in order for us to draw us to near to Him, mga kapatid. And second point na nais ko pong bigyang diin sa inyo sa mga oras na ito is repentance, mga kapatid. Now, meron daw isang kabataan, mga kapatid. Nagngangalan siyang Julian. Nung siya po ay bata pa, siya po ay nahulog sa damuhan. No? Siya ay nahulog sa damuhan. At pagkatapos po nung nahulog siya sa damuhan, nagkaroon po siya ng injury, mga kapatid. Nagkaroon siya ng injury and then sinugod po siya ng kanyang mga magulang sa ospital. And then pagkatapos, lumipas ng several years, naramdaman itong kabataang ito ni Julian na lumala po yung kanyang paningin. Noong una parang wala lang silang napapansin, pero kalaunan naramdaman niya yung pain, yung panlalabo ng kanyang paningin. Ano po? And then, nung bumalik sila sa ospital, nalaman pala nila na meron palang tumusok doon sa kanyang mata na something, hindi ko lang alam kung anong yun, kung tumusok. Basta may tumusok sa kanyang mata at nag-grow yun, nagkaroon ng parang 2 leaves sa kanyang mata. No, mga kapatid. At ang nangyari ay siya po ay naging malabo yung kanyang paningin. At syempre kung ooperahan yun, siya po ay mahihirapan. Yun po ay nabasa ko lang sa Adventist Toolbox sa mga sermons and illustrations. No, katulad po yun sa repentance, mga kapatid. Minsan yung kasalanan, ito po yung nakakapagpalabo sa ating paningin upang ating makita ang ating Panginoong Hesus. Sa una, mga kapatid, hindi natin mamamalayan. Sa una, hindi natin mamamalayan na yung kasalanan pala. Ito pala yung nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Anong sabi ng Isaiah 59 verse 2? For your iniquity have separated you from your God. Mga kapatid, ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpalayo sa akin at sa iyo. Ang iyong kasamaan ang nagpalayo sa akin at sa iyo. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, God loves the sinner but hates the sin. Mahal ng Diyos ang makasalanan, ngunit galit o hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin kasalanan. Mga kapatid. So, in order for us, the sinners, to be reconciled again with God, we need Christ and we are coming to Christ with the heart of genuine repentance. Paano natin ito magagawa, mga kapatid, sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu? Ilapit natin, mga kapatid, yung ating puso na may pagsisisi at tayo ay tutugunin ng ating pong mahal na Panginoon. And last point, mga kapatid,
definitely, but not the least, hope, mga kapatid. Pag-asa. Sabi ko dito, sa aking sinulat, there is hope because of God's faithfulness. Not ours. We just need to come to Him with broken spirit and contrite heart. Mga kapatid, meron daw dalawang kabataan na sila po ay nagpapaligsahan. Sabi nung isang kabataan sa kanyang kapatid, hindi naman talaga matalino yung ating tatay. No? Sabi naman itong isang kapatid, syempre hindi magpapatalo, ano po? Bilang kabataan, isa yan sa kanilang mga desire sa kanilang sarili na hindi sila matalo, gusto nila lagi sila yung nangunguna. Hindi! Matalino talaga yung ating tatay. Ngayon, gustong patunayan itong nagsabi na hindi matalino yung kanilang tatay at ang kanyang ginawa, mga kapatid. Alam niyo po kung ano? Kumuha siya ng ibon na maliit. Kumuha siya ng ibon na maliit and then nilagay niya sa kanyang kamay. And then lumapit siya sa kanyang ama. At kanyang sinabi, Ama, ang ibon ba na ito ay patay o buhay? Ngayon, sinusubok niya yung kanyang ama na kung sasabihin ng kanyang ama na patay yung ibon, simple niya lang bubuksan yung kanyang kamay. At kung sasabihin naman ng kanyang ama na buhay yung ibon, ayan o, papatayin lang niya o bibigay lang ng kanyang kamay. Buwawa sa akin ng kanyang kamay. Ano po? Grabe yung wasak na. Bibigain. Ayan. Ika-crush. Ayan, ika-crush ng kanyang kamay. And then, napakawais ng kanilang tatay, mga kapatid. At sinagot sila ng tatay nila ng ganito. My son, the answer is in your hands. Mga kapatid, tulad din sa atin, ang sagot ay nasa ating mga kamay. Sa buhay po na ito, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi, na magkaroon ng pag-asa, sapagkat tulad din naman sa atin sa bayang Israel noon. Sila'y nadarapa, sila'y tumatayo, at hindi mauulit, madarapa, magsisisi, at magkakaroon ng pag-asa. Paulit-ulit lang, mga kapatid. Kaya, dapat nating ilapit palagi at araw-araw yung ating mga sarili sa ating pong mahal na Panginoon. And last, mga kapatid, this topic that punishment, repentance, and hope, may this topic helps us to continually praise our Lord, na patuloy po nating mapapurihan ang Panginoon, na patuloy po nating maitaas ang kanyang pong banal na pangalan. Pagpalain po tayo, mga kapatid, sa gabi.